ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nakaranas po kami ng mabubuting mga bagay mula sa ating Panginoon at ito po'y ibinabahagi rin namin sa iba. Kaya kami po ay tumatayo sa mga lansangan, sa mga lugar, mga barangay, kung saan naroon ang mga tao upang ipahayag na may ginawa ang Diyos sa aming buhay. Kaya ngayon po nga tanghali o hapon, kami po ay narito sa inyong lugar upang ipaabot po sa inyo ang napakadakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Narito po kami upang magbahagi ng testimony ng mga kabutihan ng Diyos naming naranasan. May mga handog na awit. Ganon din po ang pinakamahalaga ay makapakinig po tayo ng pangangaral. Nagpapasalamat po kami sa Diyos at maging po sa lahat ng namiminuno sa ating pong bayan ng Balete hanggang sa buong barangay pong ito, sa mga namiminuno po sa barangay na ito. Maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo po ay maabot ng salita ng Diyos. Kapahayagan po na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya ngayon pong hapon, nasaan ka man, nasa ilog ka man ng iyong tahanan, naririnig mo ang tinig na ito, meron po kaming gagawing maliit na krusada sa inyong lugar, makibahagi po kayo at pagkatapos po ng pangangaral, kami rin po ay mananalangin sa mga may karamdaman. Libre po ito, walang bayad. Amen. Kami po ay narito para maghatid po ng pagmiministeryo, libreng ministeryo. Namimigay po kami ng mga babasahin na wala rin pong bayad. Namimigay po namin ito hango sa banal na kasulatan. Pinaniniwalaan namin na papakinabangan po natin. Ang tangi po layunin, maluwalhati ang Panginoon at matulungan tayong lahat na makalapit sa ating dakilang Diyos. So ako po yung magsisimula sa prayer at pagkatapos po nito meron po mga patotoo at mga awitin para po sa Panginoon. Mga mensahe naman po ay para sa atin. Dakilang Diyos, ang mabanal sa langit, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sapagat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mga pagkakataon. Ang oras na ito ngayong hapon ay ipinagkaloob mo upang ang lugar na ito ay maabot ng iyong mga salita. Dalangin ko po, pagpalain mo mga tao sa lugar na ito. Gumawa ka ng dakilang bagay sa kanila. Buksan mo po ang kanilang mga puso't isipan. Sa kanilang mapapakinggan, makatanggap po sila ng pag-asa at hamon na inspirasyon na mapalapit po lalo kami sa iyo, o aming Panginoon. Pagpalain mo ang kabuhang gawain, o Diyos, ito po'y aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at makakapakinig po kayo ng patotoo kung paano ang Diyos ay may ginawa sa aming pong buhay. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng aming mga kaibigan sa lugar na ito at nais po namin bahagi ang biyaya ng Diyos sa aming tinanggap. Simula ng aming tanggapin si Jesus Christ as personal Savior. At ngayong hapon, dati po isang kabataan na lulong sa drugs, alcohol, at bisyo, sugal, at lahat po ng pinagpagalan ay nauuwi lang sa pagsusugal. Kung wala pong maisugal, pinagnanakawan ng mga mahal sa buhay para lang po maitusto sa sugal, sa drugs. So, balinsang araw po, mga kaibigan, may mga pangangaral na katulad po nito at tinanggap ko po ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas at unti-unti doon po nagsimula ang pagbabago sa buhay. Sapagkat totoo po, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Tayo po lahat ay naghahangad ng pagbabago sa buhay. Wala pong tao na naghangad na masira, mawasak ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya. Tayo po lahat ay naghahangad ng isang pamilya na mapayapa, masagana, pinagpala, buo, at maayos na pamilya. Yan po ang ating pangarap sa buhay. Subalit sa likod po ng ating mga pangarap, nabibigo tayo sapagkat ang ating nilalapitan ay hindi ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at tunay na pagbabago. Gumagawa po tayo sa ating sariling paraan ng pagsisikap. Salamat po sa mga pagsisikap na ating ginagawa, effort na ating ginagawa, pero lahat po ng yan ay kapos, kulang, kung wala po ang ating Panginoong Hesus. Sapagat sinabi po ng John chapter 15 verse 5, kung wala po si Kristo, wala po tayong magagawa. Without Christ, we are nothing.
Yan po ang katotohanan, reality ng buhay. Kaya kailangan po natin ang Panginoong Hesus. At salamat po sa Diyos, way back 1990, tinanggap ko po ang ating Panginoon. At salamat po sa Diyos sa loob po ng 34 na taon. Masasabi ko po sa inyo, napakabuti ng Diyos. Sa akin po personal na buhay, lalo na po sa paraan ng pagpapamilya, sapagkat sa ating pong bansa ay more than 50%, mahigit po 50% ng mga pamilya ay broken. Magkakahiwalay ng mag-aasawa at pamilya na ang mga anak, rebelde sa magulang, at mga kabataan na wala pong father figure ang kanilang tahanan, kaya napakagulo po ng pamilya. Ganyan po ang ating mga pamilya sa Pilipinas. Pero salamat po sa Diyos, mga kaibigan, masasabi ko po na pinakamabuting partner sa pagtatayo ng pamilya ay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ako po ay may asawa na sa loob po ng 32 taon. Ako po ay kasal sa loob ng 32 years. Pero masasabi ko po sa inyo, ang aming pamilya ay pinagpala ng maayos, hindi man sila perpekto, pero masasabi ko po sa inyo, napakabuti ng Diyos. Ang aking po mga anak ay hindi po nakaranas mag-drugs, mag-bisyo, magsugal, hindi po nila naranasan sapagkat sila po ay lumaki na may takot sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, kung nais po natin ang pamilya na maayos, inyo pong pahalagahan ang salita ng Diyos na marinig nyo ngayong hapon sapagkat ang pagbabago ay mangyayari sa lahat ng nagbabalik loob sa Panginoon. Ang may pinakamabuting plano sa buhay natin, mga kaibigan, ay ang Diyos. Kung mabuti ang plano mo sa pamilya mo, mas mabuti ang plano ng Diyos. Kaya ilapit mo sa Panginoon ang iyong buhay, ang iyong pamilya, at sasabihin ko sa iyo, hindi mo pagsisisihan ang iyong ginawang desisyon na lumapit sa Panginoon. Kaya sa lahat ng ito, ang Diyos pong mataas, ang Diyos pong maparangalan. Pakabuti po ng Diyos, mga minamahal namin, kaya yan yung dahilan. Hindi po namin maaaring sarilinin ang mga kabutihan ng Diyos. Nais namin na ipaabot ito sa mga tao. Mahal tayo ng ating pong Panginoon. May pag-asa po ang buhay. Basta't si Kristo kasama po natin. Amen. Papakinigyan po ninyo ang mga mensahe ng mga awitin. Ngayon pong hapon, ito po ihandog namin sa inyo. Mula po sa The Potter's House Christian Fellowship Ministry na nandito po sa Barangay Sala. Nagkakatipon, pwede niyong masumpungan. So, pakinggan niyo po ang mga mensahe ng awitin. Awitin. Whosoever believeth He should not perish but have everlasting life. Whoa, everlasting life, everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mabamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sa piling ni Jesus, kaibigan ko, mahal ka ni Jesus. Siya'y hinamak, pinupok at sinukatan. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanang hindi mabilang-bilang. Oh, oh.
makaok sa pintuan ng iyong puso. Handa mo pa siyang papasukin dyan sa buhay mo. Tatanggapin mo ba siya bilang Panginoon? Tagapagligtas ng iyong kaluluwa sa nagkatagarapan na nagpilihan. Kaibigan ko, mahal ka ni Jesus, sapagkat kayo na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mababa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus. Kaibigan ko, mahal ka ni Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whatsoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Everlasting life, everlasting life, everlasting life, everlasting life, everlasting life. Everlasting life, buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus. Sa Diyos lang po ang mataas na po. Kailan ba bibigay ang buhay ng lakas? Nasa iyo na nagbigay ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kailan ba ibibigay ang buhay ng lakas? Nasa iyo na nagbigay ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala na pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, nakuha mo pa kaya si Jesus ay mapaglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, at kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya si Jesus ay mapaglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Sa Diyos pa lang po. Amen. Napakaganda po mga mensahe ng awitin. Meron po nga isa pang patotoo
ang ating mapapakinggan kung paano po napakabuti talaga ng ginawa ng Diyos sa aming mga buhay. Muli po isang pinagpalang hapon sa bawat isa. At nais ko po magbahagi ng matotoo kung paano po ako'y binago ng Panginoon at kumilos siya sa aking buhay. Ang katotohanan po niyan, ako po'y lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. As in born again Christian, kagaya po ng ating pong nasasaksihan ngayon na ang mga magulang ko ay born again Christian dito sa The Potter's House. At bata pa lang, sinasama na ako ng mga magulang, pero hindi po ganoon kaseryoso yung aking pagkakilala kay Jesus. Sumasama lang ako bilang bata o anak dahil nga magulang ko yung laging nasa church, ay sinasama nila ako, pero hindi ko lubos na tinanggap talaga ang Panginoong Hesus sa buhay ko. Bagamat di ako natuto magbisyo, hindi ako natutong gumamit ng mga pinagbabawal na gamot o anumang uri ng bisyo, pero isang bagay na natuto ako na manood ng malaswang panuring o pornografiya. Subalit mga kaibigan, sa ating Panginoon, salamat sa biyaya ng Diyos na hindi niya hinayaan na tuluyan ako malugmok sa ganong kasalanan. Dahil nga sa mga pangangaral ng salita ng Panginoon na akin din pong napapakinggan, doon po unti-unti pinapaunawa sa akin ng Diyos kung ano yung kasalanan. At marahil, ikaw ay kabataan, nakikinig ngayon, ako ay dumaan din sa ganyang edad, pagiging kabataan, teenager, na kung saan ay maraming, sabi nga ay curious sa maraming bagay, gustong subukan ng iba't ibang bagay. Subalit salamat dahil naunawa ko sa ating Panginoon sa kanyang biyaya, ako po ay kanyang binago sa pamagitan ng paghuhubog at patuloy na pangungusap ng Diyos sa aking buhay dahil sa mga